As of December 2025, ang Philippine Statistics Authority, Pangasinan Provincial Statistical Office ay nakapagtala ng kabuuang 2,785,452 registered na mga Pangasinenses sa national ID o 87.36% ng 3,188,540 na kabuuang populasyon batay sa 2024 Census of Population. Mahigpit po kasi natin na ipinagbabawal ang double registration. Yung iba po yata kasi dahil hindi nila ma-receive yung kanilang mga ID, nagpaparegister po ulit. So magkakaroon po ng double registration. Ito ay nagre-resulta sa mga issue sa pag-verify ng pagkakakilanlan at pagproseso ng card. Ang mga national ID cards ay dumadaan sa ilang mga proseso upang masiguro ang kalidad nito. Sa ngayon, naka-hold ang pag-imprinta ng national ID card. Kasunod ng pag-expire kasi ng kontrata nito sa Bangko Sentral ng Pilipinas kasi sila yung nagpiprint dati. So nag-expire na po yung kontrata. Makakatiyak na ang bawat rehistradong tao ay makakatanggap ng kanilang national ID card nang walang bayad sa sandaling ipagpatuloy ang pag-print. Sa patuloy nitong pagsisikap na gawing mas madaling ma-access ang mga serbisyo ng national ID, ang PSA po ay nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno natin at pribadong sektor upang mas mailapit ito sa publiko. Ang PSA ay nagsasagawa ng national ID mobile registration sa mga barangay caravans, sa mga local civil registry offices. Yung mga municipal civil registrars po natin, pupunta sila dito sa office at nagre-request na kung pwede magkaroon ng national ID registration sa kanilang mga nasasakupan. May DSWD, Municipal Operations Offices, nakikipag-coordinate din po tayo sa kanila para sa mga 4Ps and SOCPEN beneficiaries at iba't ibang institutional registrations. Gaya po nung January 28 to 29, nakipag-coordinate po ang provincial government sa atin. So may mobile registration po doon sa Capitol noong January 28 to 29. Nagkaroon po tayo ng mobile registration. Yes. Bukod sa mga mobile registrations po natin, ang PSA Pangasinan ay nagtalaga ng karagdagang registration centers upang matugunan ang hindi rehistradong populasyon sa buong lalawigan. Sa ngayon, ang aming mga koponan sa pagpaparehistro ay handang maglingkod sa mas pinalawak na operasyon mula Lunes hanggang Sabado na po. 8 a.m. hanggang 5 p.m. sa mga sumusunod na lokasyon. So meron po tayong 3 fixed registration centers. Sa likuran po ng ating building, yung ating fixed registration center dito rin sa PSA Calasiao. Meron din po sa Alaminos City, doon sa Convention Center, and sa Malasiki, Arenas Civic Center po. As of June 2025, 54.9 million na ang delivered national ID cards sa buong Pilipinas po ito. Ang PSA ay aktibong naghahanap ng bagong service provider sa pag-imprinta ng mga national ID cards. Gaya ng sabi ko kasi yung kontrata natin sa BSP ay natapos na po. Bagamat hindi kami makapagbibigay ng time frame ng paghahatid, mangyaring makatiyak na matatanggap pa rin ng mga rehistradong tao ang kanilang national ID card dahil may card na nakalaan para sa bawat isa. Sa NID, ang bago kasi is yung mga nagparehistro na po na may mali sa kanilang card, diba? Mali yung spelling ng pangalan o kaya nagbago na sila ng address, pwede na po silang makapag-update at maaring mag-apply para sa correction ng kanilang mga impormasyon kung sakaling may pagbabago o mali sa kanilang national ID. Magtungo lamang po sila dito sa fixed registration center natin dito sa Calasiao kung saan available ang updating service sa national ID. Sa tingin ko, hindi po agad-agad makukuha kaya
hindi po namin kinukuha yung dati nilang ID para magamit pa rin po nila. Humihingi po kami ng paumanhin doon sa mga hindi pa po nakakuha ng kanilang national ID. Naintindihan namin na mahalaga po yung national ID sa inyo. Habang naghihintay para sa paghahatid ng physical na card, yung physical card natin, maaari pa ring matamasa ang mga benepisyo ng pagpaparehistro sa national ID sa pamamagitan ng national ID sa format na papel at ng digital national ID. Pinapaalala sa lahat na ang parehong format na ito ng national ID ay hindi temporary kasi yung iba sinasabi nila na temporary lang yun, hindi naman pwedeng gamitin. Pero hindi po. Kung parehas din lang po yun sa physical card natin. Pwede po tayong mag-print ng e-fill ID na tinatawag nila. Yun po yung national ID in paper format. Tsaka pwede rin po na i-download nila yung digital national ID. Parehong may visa at functionality ang parehong format gaya ng physical na card, gaya ng sinabi ko, na nagsisilbing patunay ng pagkakakilanlan para sa anumang transaksyon na nangangailangan ng wastong pagkakakilanlan.